Hello guys, eto papakita ko sa inyo ang 360 views ng ating Italjet Dragster 200. Bali, eto yung kanyang front look. Ayan, binidyohan natin siya na sa front page niya. So ayan, makikita niyo yung tsura niya habang natakbo. Ayan ang tsura niya pag niraride ng mga riders. So etong tsura niya. Maganda pong tindig niya. Medyo ano lang ang mapapansin nyo dyan, medyo kala mo mababa yung harapan kasi naka camera 360 tayo. So kung ano lang tapat ng ano niya, yun lang ako na yung nakukuhanan. So yan, pero pag tingnan mo yan ng upper look is matangkad tingnan. Mumukha siyang big bike. Yan, mukha lang siya maliit kasi naka 360 ang shot natin. So ayan, may camera 360 tayo sa front, makikita naman sa anino. So ito guys, yung ating front face look ng Italjet Dragster 200. So yan na po. Makikita nyo rin yung bounce ng ating shock, yung ating gulong. Makikita nyo yung ganda ng kanyang laro ng shock nya. Bali, ang gamit nga pala ng shock ng Italjet is Fast Ace Performance. Dati kasi nakalagay is original Italy ng Paioli, kaya wala siyang piggyback. Yun. So ito yung left side view naman ng ating Italjet. Makikita nyo yung tsura niya na yung structure. Diyan yung mapapansin na maganda yung lalo ang tsura niya pag naka side view. Kasi kitang-kita nyo yung ISIS niya, yung integrated steering system, pati yung kanyang malaking bar niya sa harapan. Yan, nagmatch sa look niya. Then yung shock niya sa harapan, nasa gitna. Then yung trellis frame. Yan, tapos yung mga aluminum parts. So ito naman yung ating right side view ng Italjet. So ito naman, makikita nyo yung ating tambucho. Bali, hindi naman siya naka-acrophobic, nilagyan ko lang siya ng decals ng acrophobic kasi may extra ako, so nilagay ko na rin para magkadagdag looks. So yung shock niya sa likod is Fast Ace din, wala lang piggyback, pero kita nyo maglaro rin yung shock niya, maganda rin siya. Sa performance ng kanya suspension, maganda talagang play. Wala ka naman masasabi sa look at saka sa power at saka sa yung performance shock, talagang magandang medyo talagang mapapansin nyo lang is medyo pricey, hindi siya pang masa kasi hindi siya katulad ng mga NMAX na ka-afford pa ng tao. Medyo halos makaka-afford lang talaga is medyo yung nakakaipon, merong pera, ganun. Kasi hindi siya reasonable. Yung iba katwiran case na bumili ng ganyang scooter, bibili na lang big bike. Kaya ako nag-scooter ng ganyan kasi marami naman kasi akong big bike, so talagang pangarap ko na rin yung motor na to, kaya okay lang sa akin. Pero sa mga nagbago pa lang na nagkakahilig sa motor, tapos yan agad, yun, madismay sila. So ito yung ating back view. Ito, bali ito yung ating likuran. Kita nyong slim na slim ang pagka-puwit niya, pero ang makina niya ay ang lapad. Yan. Gandang tindig kung titingnan nyo siya talaga pag nanak po. Tapos yun habang nira-ride nyo, talaga ma-appreciate nyo yung tsura ng motor. Tapos basta yung performance yan. Sarap ng i-banking kasi kahit naka-integrated system siya, kahit ilaro mo siya sa bankingan, talagang hindi ka magkakaroon ng problema na ihahagis ka. Kahit nga wala siyang steering damper pero maganda pa rin siyang i-banking. Ayan, tita nyo, hindi lang masyado nating binanking ng halos yan kasi wala tayo masyadong likong maganda, pero kayang-kaya naman niya. So ang ano ko lang naman dito is yung center stand, di ko alam kung tatanggalin ko kasi meron naman siyang spool. Yun yung gagawin ko. So ayan, pero pag kinumpara mo naman sa big bike, talagang mas head turner naman itong ating scooter na ito compare sa mga big bike na common na rin kasi yung big bike sa dami na.